Magandang araw, Guards TV. Ngayon po, magkakaroon tayo ng online tutorial to be presented by Guards TV. Ang topic po natin ngayon ay functions, duties, and responsibilities of the agency, staff, and security guard. Ngayon po ay isinama na natin ang tungkulin, trabaho, at responsibilidad ng ating mga opisyalis o nakakataas sa ating ahensya para malaman din ng ating mga gwardya na marami din tayo trabaho, obligasyon at responsibilidad sa ating mga departamento sa opisina. Ngayon po, umpisahan natin sa ating presidente. Ipapakita po natin ang organisasyon ng simpleng ahensya. President. Oversee budget, staff, executive, and evaluating the success of the agency. Alamin ang pondo o pasahod sa mga tauhan at top management at tingnan ang tagumpay ng ahensya. Updating and revising plans to increase the agency profit and progress. Magplano para tumaas ang kakayahan ng ahensya para sa kita at progreso nito. Create and maintain relationship with the community and industry owners. Gumawa ng mabuti at maayos na relasyon sa komunidad at kapwa negosyante. Oversee the complete operation of the company or agency. Makialam sa takbo ng operations o ng ahensya. Ensure all goals are met based on the company agency strategy plan. Siguraduhin ang tagumpay natin ay makakamit sa tamang plano. Ang presidente o may-ari ng ahensya ang may malaking tungkulin, trabaho, obligasyon at responsibilidad sa buong ahensya at siya ang namumuno upang makamit nila ang tagumpay sa larangan ng security business. Siya rin ang nakikipag-usap sa mga mahalagang kliyente at kung kinakailangan, siya ang pumupunta sa mga meetings, seminar at conference para sa ikakaunlad ng kanyang ahensya. Vice President. Develop business and financial strategy for the agency. Monitor goals and adjust policy to meet them. Works closely with the team of managers and executives to implement plans and policy throughout the agency. Ipatupad ang tamang plano at polisiya ng ahensya at magkaroon ng teamwork. Determines ways to reduce costs, increase revenues, and improve overall agency performance. Alamin ang paraan kung paano makabawas ng gastos at tumaas ang kita ng ahensya. Represents the agency at any conferences
meetings, and dialogue in the absence of the President. Alamin din ang schedule o lakad ng Presidente at mga dapat gawin kung siya ay wala. Ang Vice Presidente ng ating ahensya ay may obligasyon, tungkulin at responsibilidad para alamin ang takbo ng operations at mahilig din ito pumasok sa bawat departamento upang alamin ang labas-pasok na gastos at obligasyon sa mga security guards. Siya din ang representante ng Presidente sa iba't ibang usapin tungkol sa negosyo kung ito ay wala sa bansa o nakabakasyon. Administrative Manager, Admin Manager. 1. Supervising day-to-day operations of the administrative department and staff members. Alamin ang araw-araw na takbo ng admin department at ng tauhan nito. 2. Hiring, training, and evaluating employees, taking corrective action when necessary. Alamin ang hiring, training at suriin ang empleyado kung dapat bang bigyan ng tamang parusa o hindi. 3. Developing, reviewing, and improving administrative systems, policies, and procedure. Ayusin, himayin at baguhin ang sistema ng admin tungkol sa pulisiya at pagpapatupad. 4. Working with accounting and management team to set budgets, monthly spending, and processing payroll and other expenses. Teamwork para malaman ang tamang gastos at lalabasan sa ahensya ng pondo. 5. Planning, scheduling, and promoting office events, including meetings, conferences, interviews, orientations, and training session. Magplano, ayusin at ihayag ang mga gawain kasama ang meetings, conferences, interviews, orientation at training sa mga gwardya na itataas ang posisyon. 6. Overseeing special projects and tracking progress towards company goals. Alamin ang susunod na posting o pwesto at suriin kung ano ang progreso nito. Human Resource Manager, HR Manager. Number 1. Enhance the organization's human resources by planning, implementing, and evaluating employee relations and human resources policies, programs, and practices. Ipagbigay alam ang plano, pagpapatupad at suriin ang mga empleyado sa maayos na relasyon nila sa kliyente at kasamahan sa pulisiya at pagpapatupad ng batas ng ahensya. 2. Maintains the work structure by updating requirements and descriptions for all positions. Panatilihin ang teamwork sa ating grupo o ahensya at laging alamin ang mga dokumento ng mga gwardya at ang mga pwesto nila at posisyon sa bawat detachment o pwesto. 3. Prepares employees for assignments by establishing orientation and training programs. Laging maghanda sa kanilang assignments, mga training o seminar para sa kanilang kaalaman.
4. Support organization staff by recruiting, testing, and interviewing program, counseling managers on candidate selection, conducting and analyzing exit interviews, and recommending changes. Suportahan ang ating team o kasamahan sa kanilang pagkuha at pagtaguyod ng tamang programa sa mga gwardya. Ito po yung sample ng accounting manager bago tayo pumasok sa accounting manager. Cash forecasting, month and end year cash flow, accounts payable and receivable, treasury, budgeting, general ledger, revenue, and expensive variance analysis. Accounting manager. Managing and overseeing the daily operations of the accounting department. Alamin ang araw-araw na takbo ng pera o pondo ng ahensya. Monitoring and analyzing accounting data and produce financial reports or statements. Magpatupad ng tamang pulisiya at prinsipyo sa takbo ng pondo o pera ng ahensya. Establishing and enforcing proper accounting methods, policy, and procedure. Laging gumawa ng audits o pagsusuri para sa ahensya at magbigay ng rekomendasyon. Ang administrative human resource accounting manager sa ibang nagsisimula pa lang na ahensya ay nagiging isang tao lang po ito. Pero sa ibang malalaking ahensya ay halos nagiging tig-isa bawat departamento at lahat sila ay may kanya-kanyang gawain o tungkulin. Administrative assistant. Number 1. Support managers and employees through a variety of tasks related to organization and communication. Suportahan at tulungan ang iyong manager sa iba't ibang gawain sa ahensya. Number 2. Organize and schedule meetings and appointments. Pamahalaan at ayusin ang mga meetings o pagpupulong at mga appointments ng ating mga opisyalis. 3. Maintain contactless. Laging ayusin ang kontak ng kliyente. Number 4. Produce and distribute correspondence, memos and letters. Gumawa ng memos at sulat sa gwardya kung sila ay may pagkakasala o papapuntahin sa opisina. 5. Develop and maintain a filing system. Ayusin at pamahalaan ang pagsasaayos ng dokumento. 6. Provide general support to visitors. Tulungan at umalalay kung may bisita. 7. Oversee and supervise the work of junior staff. Tingnan at alalayan ang trabaho ng mas mababa sa atin. 8. Maintain up-to-date employees' holiday records. Ayusin ang listahan ng mga holiday ng gwardya. 9. Research and creates presentation. Magsiyasat at gumawa ng presentasyon para sa nakakataas o opisyal. Human Resource Officer. Number 1. Are responsible for hiring, developing, and looking after employees.
Sila ang responsable sa paghahanap at pagkuha ng mga gwardiya sa mga training center o training school. Number 2, making sure that staff get paid correctly and on time. Siguraduhin na ang lahat ng gwardiya ay napapasahod sa tamang oras o araw. 3. Benefits Administration, SSS, Mag-ibig at PhilHealth. Siguraduhin din ang benepisyo ng mga gwardiya tulad ng SSS, Mag-ibig at PhilHealth. 4. Monitoring staff performance and attendance. Alamin ang trabaho ng bawat gwardiya at ang tamang oras ng pasok nila at absent. 5. Advising managers and other employees on employment labor law and employers' policy and procedures. Paalalahanan ang mga empleyado tungkol sa batas na umiiral sa ating bansa at pulisiya at pinapatupad ng ahensya. Number 6, organizing staff training session and activities. Gumawa at isaayos ang mga training at anumang aktibidad para sa ating mga tauhan at gwardiya. Accounting Officer. Number 1, handles the financial record keeping of an organization. Paghawakan at ayusin ang tungkulin natin tungkol sa pananalapi o pondo ng ahensya. 2. Prepare invoices. Laging maganda ng invoice o resibo. 3. Record payments. Laging nakahanda ang mga bayarin o talaan ng binabayaran. 4. Manage expenses of the organization. Alamin ang labas-pasok na gastos ng ahensya. 5. Maintaining and reviewing financial records. Laging magbigay ng report sa accounting manager tungkol sa gastos at tamang bayaran. 6. Ensuring compliance with accounting and tax laws. Laging ihanda ang talaan ng gastos at mag-submit ng reports sa accounting manager at tamang bayaran sa BIR. 7. Monitoring expenses and profits and provide reports. Laging alam natin ang kita at gastos ng ahensya. 8. Managing business accounts and preparing financial statements. Ayusin ang ating mga accounts sa kliyente at maganda ng reports para sa opisyalis natin. Ang administrative, human resource, accounting officer, sa ibang nagsisimula pa lang na ahensya ay nagiging isang tao lang po ito. Pero sa ibang malalaking ahensya ay halos
nagiging tig-dalawa bawat managers ng departamento at lahat sila ay may kanya-kanyang gawain o sinusunod na tungkulin. Operations Manager are responsible for contributing to the activities required to create and deliver the agency goods services. Monitor your subordinates' staff daily, timely about their performance. The heart of the agency or company. Operations Manager Decision Making. 1. Designing the operations system. 2. Managing the operation system. 3. Improving the operations system. 5 kinds of decision making. 1. The process by which services are produced. 2. The quality of services. 3. The quantity of services. 4. The stock of equipment needed to produce services. 5. The management of human resources. Ang operations manager ay ang puso ng ahensya. Siya ang nagpapatakbo o nagpapagalaw ng ahensya upang makamit nila ang kanilang adhikain magtagumpay sa larangan ng negosyo na ito. Siya rin halos ang nakakaalam ng mga pwesto o establishment o deployment ng mga security guards. Pati minsan sa marketing ay ginawa ni Operations Manager para makadagdag ng kliyente ang kanilang ahensya. Operations Officer will effectively develop and enact company policies and increase efficiency of operations for the agencies. Assist to oversee and direct daily agency process and movement of security personnel. Report to and assist operations manager and daily tasks and duties. Assist to maintain positive clients. Set goals for your staff and monitor their progress. Ensure compliance with the best business practices throughout your agency. Ang operations officer ng isang ahensya ay assistant ng ating operations manager o katuwang sa pagpapatupad ng mga alituntunin ng ahensya at kasama sa pagpapatakbo ng ahensya. Siya rin ang taga-monitor sa ating mga security inspector sa field o sa labas para alamin ang status ng mga gwardya sa kanilang area of responsibility, AOR. Siya din ay tumutulong sa marketing ng mga kliyente. Security Inspector. 1. Supervise, monitor your security personnel daily and every shift by way of inspection or through phone.
2. Inspect their uniforms, paraphernalia, appearance, and grooming. 3. Report to your immediate superior. 4. Knowledgeable to conduct security investigation or security survey. Ang security inspector natin ay ang tagaparating ng mga reports o violations ng mga gwardya sa opisina. Siya ang mata at tainga ng operation sa labas o sa field. Siya din ay pinagkakatiwalaan ng may-ari ng ahensya at ng operation. Detachment Commander. 1. Plans, leads, organize, and control security personnel under your detachment. 2. Act as coordinator between the clients and the agencies. 3. Prepare report as needed, daily, weekly, and monthly. 4. Performs other tasks as may be directed by the clients and the agency. Ang detachment commander ang highest command ng bawat detachment o unit. Siya ay pinagkakatiwalaan ng ating ahensya at ng kliyente. Siya din ang namamahala ng disiplina at kaayusan ng mga gwardya. Siya din ang may karapatan kung kayo ay sisibakin o mananatili sa kanyang detachment o unit. Officer in charge, chief in charge, and head guard. One, supervise security personnel under his shift, day or night duty. 2. Implement security measures through security personnel daily roster of assignment. 3. Inspect security personnel under his shift by way of guard mounting or formation. 5. Assist security personnel in any case not covered by instruction. 6. Assist detachment commander, operations manager, in the enforcement of company, agency, policy, and procedure. Ang OIC, SIC, head guard ay may karapatan din na magdisiplina sa bawat gwardya sa kanyang nasasakupan at ipatupad ang kaayusan sa abot ng kanyang kakayahan. Siya din ay pinagkakatiwalaan ng kliyente at ng ahensya. Siya din ay may kakayahan na magrekomenda sa opisina kung kayo ay sisibakin o mananatili sa kanyang pangangalaga. Security Guard, SG, is the symbol of public trust and confidence. Yung uniform po natin ang simbolo ng public trust and confidence. To protect lives, assets, and properties of the client. Ang uniforme po natin ay simbolo ng tiwala,
at kumpiyansa ng kliyente, ahensya at customer sa bawat lugar o pwesto natin. Ang misyon at bisyon natin ay pangalagaan ang buhay, kagamitan at ari-arian ng kumpanya at kliyente. G. Gentlemen, maginoo sa loob at labas ng duty. U. Uniform, malinis at maayos sa pagsuot ng uniforme. A. Alertness, alisto o alerto. R. Respectful, respetado. D. Dedicated, dedikasyon sa trabaho, magmamahal sa trabaho. S. Security, guardia, equals good security service. Kung dala po natin ang salitang guards na nabanggit sa aking slide, ibig sabihin po nito ay dapat ilagay natin sa ating mga puso at isipan na tayo ay magtatagumpay at aangat sa ating piniling propesyon. Mall. Customer entrance and exit. Greetings. Example. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ensure proper approach. Ensure customer with face shield and face mask. Check belongings properly. Use stick. Ensure the protocol of thermoscan and alcohol. Check IDs of minors, senior citizens, 18 to 65 years old are allowed. Pagbati at paggalang. Tamang pakikipag-usap sa customer. Lagi ipaalala ang tamang pagsuot ng face shield at face mask. Tamang stick na dapat gamitin ay drum stick. Dapat ayusin ang pag-scan sa noo o kamay ng customer. Hanapan ng IDs ang 17 years old pababa at 66 years old pataas. Ang ibang security protocol sa mga malls, ang hinahanap nila ay ball trace, QR code at contact tracing form. Example, name, address, temperature, cellphone number, date at signature. Employees entrance and exit. No ID, no uniform, no entry policy. Check temperatures by way of thermoscanner and also use alcohol. Check bags and other belongings for security procedures. Walang ID, walang uniforme, bawal pumasok. Tamang paggamit ng temperature scanner at alcohol. Tamang stick na dapat gamitin ay drumstick. Roving guard inside mall. Secure the proper protocol of social distancing.
Check proper wearing of face shield or face mask. Monitor salisigang or other related crimes. Report findings immediately to your DC, OIC, SIC at Head Guard. Laging ipaalala sa ating customer ang tamang pagsuot ng face shield, face mask at ang tamang social distancing. Maging mapagmasid sa mga salisigang at magnanakaw sa iyong paligid. I-report sa ating mga opisyal kung may nakita tayong hindi kanais-nais sa inyong paligid. Receiving and Delivery Unit, RDU. 1. Assist checker during delivery of items. Ensure the delivery invoice and receipt are matched. 3. Ensure also that the items to be delivered or received by the checker are exact and correct item. Mag-assist sa ating mga checker tuwing may delivery. Lagi nating isipin na ang delivery invoice at resibo ng delivery at hawak ng checker ay tama o parehas. Lagi mo rin isipin na ang delivery at lumalabas na items ay eksakto at tama ang resibo o invoice na hawak ng checker. Tandaan din na dalawa kayo ni checker ang pipirma sa receipt at delivery. Perimeter and parking. Conduct roving duties, motorized or foot. Observe security and safety hazards. Perform note-taking procedures. Logbook entry. Report findings to your DC, OIC, SIC at Head Guard. Mag-ikot gamit ang motorsiklo at ang ating sariling paa, ang laging alerto o alisto. Maging mapagmasid at may malasakit sa ating paligid, lalo na sa mga sasakyan na nakaparada sa inyong responsibilidad, at ilagay sa logbook kung anuman ang inyong nakita at ipagbigay alam agad sa ating opisyalis. Supermarket. Customer entrance and exit. Greetings. Example. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ensure proper approach. Ensure customer with face shield or face mask. Check belongings properly. Use stick. Ensure the protocol of thermoscan and alcohol. Check IDs of minors, senior citizens, 18 to 65 years old are allowed. Pagbati at paggalang. Tamang pakikipag-usap sa customer. Lagi ipaalala ang tamang pagsuot ng face shield at face mask. Tamang stick na dapat gamitin ay drum stick. Hanapan ng IDs ang 17 years old pababa
at 66 years old pataas. Ang ibang security protocol sa mga supermarket, ang hinahanap nila ay Baltris, QR code at contact tracing form. Example, name, address, temperature, cellphone number, date, at signature. Robbing guard inside. Conduct robbing duties by foot inside supermarket. Observe security and safety hazards. Monitor salisigang and shoplifters. Coordinate findings with your duty officer, DC, OIC, SIC, head guard. Prepare reports of findings. Laging ipaalala sa ating customer ang tamang pagsuot ng face shield, face mask, at ang tamang social distancing. Maging mapagmasid sa mga salisigang at magnanakaw sa iyong paligid. I-report sa ating mga opisyal kung may nakita tayong hindi kanais-nais sa inyong paligid. Receiving and Delivery Unit. 1. Assess checker during delivery of items. 2. Ensure the delivery invoice and receipt are matched. 3. Ensure also that the items to be delivered or received by the checker are exact and correct items. Mag-assist sa ating mga checker tuwing may delivery. Lagi nating isipin na ang delivery invoice at resibo ng delivery at hawak ng checker ay tama at parehas. Lagi mo ring isipin na ang delivery at lumalabas na items ay eksakto at tama ang resibo o invoice na hawak ng checker. Tandaan din na dalawa kayo ni checker ang pipirma sa receive at delivery. Building high-rise. Information lobby guard. Greetings. Example, good morning ma'am, good morning sir. Process visitors prior to entry. Log in at the logbook and their information like name of the person, address, person to visit, contact number. Calls person to be visited and confirm visit. Issue gate pass, visitors pass. Pagbati at paggalang. Tamang proseso sa pakikipag-usap sa bisita at tamang pagsusulat sa logbook ng lahat ng impormasyon tulad ng pangalan, address, taong bibisitahin at contact number. Tawagan ang taong bibisitahin ng bisita at hintayin ang go signal o kumpirmasyon ng taong bibisitahin. Bigyan ng visitor's pass ang bisita at hingin ang ID niya na valid tulad ng driver's license, SSS at iba pa, yung may picture, signature, address at buong pangalan sa kanyang ID
para maisulat natin sa logbook. Roving guard parking. Conduct roving duties by foot. Observe security and safety hazard. Perform note-taking procedures. Logbook entry. Report findings to your DC, OIC, SIC at head guard. Mag-ikot gamit ang motorsiklo at ang ating sariling paa ng laging alerto o alisto. Maging mapagmasid at may malasakit sa ating paligid, lalo na sa mga sasakyan na nakaparada sa inyong responsibilidad, at ilagay sa logbook kung anuman ang inyong nakita at ipagbigay alam agad sa ating mga opisyalis. Telephone operator. Greetings. Assess information, lobby guard, and processing entry/exit of visitors. Calls person to be visited and confirm visit. Give go signal to duty guard for entry and exit of visitor. Pagbati at paggalang. Tulungan ang lobby guard tungkol sa tamang proseso sa bisita. Tawagan ang taong bibisitahin at hintayin ang kanyang go signal o kumpirmasyon. Magbigay ng hudyat sa lobby guard. Roving guard inside. Conduct roving duties by foot inside the building. Observe security and safety hazards. Coordinate findings with your duty officer, DC, OIC, SIC at head guard. Prepare reports of findings. Mag-ikot gamit ang ating sariling paa ng laging alerto o alisto. Maging mapagmasid at may malasakit sa ating paligid, lalo na sa mga lugar na may bawal manigarilyo, bawal magkalat ng basura, mga tubig na tumutulo o umaapaw sa banyo at mga bukas na pintuan ng isang opisina o tirahan, at ipagbigay alam agad sa ating opisyalis. Factory and warehouse. Employee entrance exit. Implement control procedures. Enforce the no ID, no entry policy. Check personal hand-carried luggage. Body frisking. Process visitors prior to entry. Calls person to be visited and confirm visit. Issue gate pass, visitors pass. Mahigpit na ipagbawal ang walang ID, walang uniform, bawal pumasok. Ipatupad din ang body frisking sa mga papasok at palabas na empleyado at ang tamang pagkapa ng mga bag o ibang dalahin ng mga empleyado. Tamang proseso sa pakikipag-usap sa bisita at tamang pagsusulat sa logbook ng lahat ng impormasyon tulad ng pangalan, address, taong bibisitahin at contact number. Tawagan ang taong bibisitahin ng bisita at hintayin ang go signal o kumpirmasyon ng taong bibisitahin.
Bigyan ng visitor's pass ang bisita at hingin ang ID niya na valid tulad ng driver's license, SSS at iba pa. Yung may picture, signature, address at buong pangalan sa kanyang ID para maisulat natin sa logbook. Vehicular inspection. Implement procedures for incoming, outgoing vehicle and log in at the logbook for reference. Use ostrich mirror for lower part of the vehicle. Inspect, verify compartment of the vehicle. Gawin ng maayos at mahinahon ang pag-inspeksyon sa mga sasakyan na pumapasok at lumalabas upang hindi tayo mapasukan ng anumang hindi kaaya-aya o kanais-nais na mangyayari sa ating kumpanyang binabantayan. Buksan ang likod ng sasakyan papasok at palabas sa ating area of responsibility, AOR. Gas station. 1. Ensure the security policy and procedures of this establishment like no smoking, stop engine, no cellphone, and etc. 2. Always check your premises and some equipment for fire safety. 3. Monitor other related crimes within your vicinity. Dapat ay alam din natin kung saan ang lugar o nakapwesto ang lahat ng pamatay-sunog na kagamitan. Tumulong o mag-assist sa customer sa tamang parkingan ng sasakyan. Maging mapagmasid at alisto sa paligid. Ipagbawal ang mga sumusunod sa ating binabantayan tulad ng bawal manigarilyo habang nagkakarga ng gasolina, pagpatay ng makina habang nagkakarga ng gasolina, paggamit ng cellphone at iba pa. Vacant lot. Ensure that all documents, reference of land title are in your hands, photocopy. 2. Ensure that the perimeter are closed or with concrete barrier. 3. Ensure that the security personnel are enough with the community beside your premises. Bilang mga gwardiya, dapat mayroon tayo hawak na titulo ng lupa o otoridad galing sa ating ahensya. Pagdating natin sa bakanting lupa o lote, dapat siguraduhin natin na ito ay may konkretong bakod o barbed wire para sa ating seguridad. Dapat din po ay may sapat ang mga tauhan natin na ilalagay sa mga bakanting lupa o lote at ito ay sapat sa kabuuan ng tao sa paligid ng lupa o lote. Residential building. Lobby guard. Entrance and exit. Process visitors prior to entry. Log in at the logbook their information like name of the person, address, person to visit, contact number. Calls person to be visited and confirm visit. Issue gate pass or visitor's pass. Pagbati at paggalang.
tamang proseso sa pakikipag-usap sa bisita at tamang pagsusulat sa logbook ng lahat ng impormasyon tulad ng pangalan, address, taong bibisitahin at contact number. Tawagan ang taong bibisitahin ng bisita at hintayin ang go signal o kumpirmasyon ng taong bibisitahin. Bigyan ng visitor's pass ang bisita at hingin ang ID niya na valid tulad ng driver's license, SSS at iba pa, yung may picture, signature, address at buong pangalan sa kanyang ID para maisulat natin sa logbook. Roving guard perimeter. Conduct roving duties, motorized or foot. Observe security and safety hazards. Perform note-taking procedures, logbook entry. Report findings to your DC, OIC, SIC at head guard. Mag-ikot gamit ang motorsiklo at ang ating sariling paa ng laging alerto o alisto. Maging mapagmasid at may malasakit sa ating paligid lalo na sa mga sasakyan na nakaparada sa inyong responsibilidad at ilagay sa logbook kung anuman ang inyong nakita at ipagbigay alam agad sa ating mga opisyalis. Roving guard building. Conduct roving duties by foot inside the building. Observe security and safety hazards. Coordinate findings with your duty officer. Prepare reports of findings. Mag-ikot gamit ang ating sariling paa ng laging alerto o alisto. Maging mapagmasid at may malasakit sa ating paligid lalo na sa mga lugar na may bawal manigarilyo, bawal magkalat ng basura, mga tubig na tumutulo o umaapaw sa banyo at mga bukas na pintuan ng isang opisina o tirahan at ipagbigay alam agad sa ating opisyalis. Restaurant. Greetings. Ensure proper approach. Monitor sa lisigang. Check temperature, face shield, and face mask. Pagbati at paggalang. Tamang pakikipag-usap sa customer. Lagi ipaalala ang tamang pagsuot ng face shield at face mask. Maging mapagmasid sa mga salisigang at magnanakaw sa iyong paligid. Dapat ayusin ang pag-scan sa noo ng customer. Hanapan ng IDs ang 17 years old pababa at 66 years old pataas. Ang ibang security protocol sa mga restaurant, ang hinahanap nila ay valve trace, QR code at contact tracing form. Example, name, address, temperature, cellphone number, date at signature. Subdivision, getter, entrance, exit. Implement control procedure. Enforce the no ID, no entry policy for visitors. Process visitors prior to entry. Calls person to be visited and confirm visit. Issue gate pass, visitor's pass. Log in at the logbook their information like name of the person, address, person to visit, contact number.
Salute and greetings. Pagbati at paggalang. Tamang proseso sa pakikipag-usap sa bisita at tamang pagsusulat sa logbook ng lahat ng impormasyon tulad ng pangalan, address, taong bibisitahin at contact number. Bigyan ng visitor's pass ang bisita at hingin ang ID niya na valid tulad ng driver's license, SSS at iba pa, yung may picture, signature, address at buong pangalan sa kanyang ID para maisulat natin sa logbook. Roving guard. 1. Conduct roving duties, motorized or foot. Observe security and safety hazards. Perform note-taking procedure, logbook entry. Report findings to your OM, Operation Officer, Inspector, DC, OIC, SIC, at Head Guard. Mag-ikot gamit ang motorsiklo at ang ating sariling paa ng laging alerto o alisto. Maging mapagmasid at may malasakit sa ating paligid, lalo na sa mga sasakyan na nakaparada sa inyong responsibilidad, at ilagay sa logbook kung anuman ang inyong nakita at ipagbigay alam agad sa ating mga opisyalis. Bank. Entrance. Implement policy and procedure. Check temperature and conduct when contact tracing. Ensure face shield and face mask of customer upon entry. Monitor, assist proper parking of customer. Hanapan ng IDs ang 17 years old pababa at 66 years old pataas. Ang ibang security protocol sa mga bangko, ang hinahanap nila ay Valtrace, QR code at contact tracing form. Example, name, address, temperature, cellphone number, date at signature. Pagbati at paggalang. Tamang pakikipag-usap sa customer. Laging ipaalala ang tamang pagsuot ng face shield at face mask. Dapat ayusin ang pag-scan sa noo o kamay ng customer. Lobby guard. Door. Observe proper approach, greetings. Ensure no cellphone while inside the bank. Observe proper distancing. Observe and monitor person with other interests in the bank. Pagbati at paggalang. Tamang pakikipag-usap sa customer. Lagi ipaalala ang tamang pagsuot ng face mask at face shield. Maging mapagmasid sa mga salisigang at may balak sa iyong paligid. Lagi ipaalala din ang tamang social distancing. Office. Lobby guard. Process visitors prior to entry. Log in at the logbook their information like name of the person, address, person to visit, contact number. Calls person to be visited and confirm visit. Issue gate pass, visitor's pass.
pagbati at paggalang. Tamang proseso sa pakikipag-usap sa bisita at tamang pagsusulat sa logbook ng lahat ng impormasyon tulad ng pangalan, address, taong bibisitahin at contact number. Bigyan ng visitor's pass ang bisita at hingin ang ID niya na valid tulad ng driver's license, SSS at iba pa, yung may picture, signature, address at buong pangalan sa kanyang ID para maisulat natin sa logbook. Sa lahat ng nakakita, nagbabasa at napapakinggan ninyo sa topic na ito ay halos magkakaparehas lang ang mga tungkulin, trabaho, obligasyon at responsibilidad natin sa bawat isa. Maging ikaw man ay presidente o security guard, ay may kanya-kanya tayong mithiin at pangarap para sa ating sarili at pamilya. Ang importante sa trabaho natin ay dapat nasa isip at puso natin na tayo ay profesional na gwardya, malinis at marangal ang ating trabaho. Huwag po natin kalimutan i-like, i-share ang topic na ito. Sana makatulong kami sa mga security agencies at mga gwardya tungkol sa trabaho at tungkulin natin sa larangan ng security. Maraming salamat po, Guards TV. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button.